Ang Jerusalem ay natutulog sa ilalim ng malamig at tahimik na gabi. Ang mga ilaw sa lumang lungsod ay kumikislap sa di kalayuan, parang mga bituin na nalaglag sa lupa. Sa ika-3, 33 ng madaling araw, isang malalim at misteryosong katahimikan ang bumalot sa paligid, ang uri ng katahimikang hindi normal, kundi babala. Bago tayo magsimula, i-like mo na at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago pa ang iba. Sa isang hotel na tanaw ang bundok ng mga olibo, bumaling si Sarah Goldman sa kanyang kama, gising at balisa. Turista siya mula Amerika, isang freelance journalist na humihina ng kasaysayan at pananampalataya. Ngunit ngayong gabi, iba ang pakiramdam niya. Parang may bigat sa hangin. Isang bagay na hindi niya maipaliwanag, isang sensasyong hindi mula sa mundo. Bumangon siya mula sa kama, dumungaw sa bintana. Doon niya ito nakita. Sa unang segundo, akala niya'y epekto lang ng ilaw ng buwan. Ngunit sa sumunod na saglit, narinig niya ito, isang dagundong na parang halakhak ng isang nilalang sa kailaliman ng lupa. Hindi lindol, hindi putok, isang tibok, isang puso ng mundo na biglang tumibok ng ubod lakas. At sa harap ng kanyang mga mata, ang imposible ay nangyari, ang bundok ng mga olibo ay literal na nahati. Mabilis na bumuka ang lupa, walang panginginig, walang babala. Parang hinila ng isang higanteng kamay ang isang invisible na zipper, at ang bundok ay bumuka sa eksaktong hati mula silangan hanggang kanluran. Sa gitna nito, isang gintong liwanag ang lumitaw mula sa kailaliman, hindi nakasisilaw pero imposibleng hindi pansinin. Isa itong liwanag na parang humihinga. Sa hotel lobby, may biglang sumigaw. Tumakbo si Sarah pababa, bitbit ang kanyang cellphone. Sa labas, nagkakagulo na ang mga tao, tourist guides, mga lokal, mga gwardiya. May ilang lumuhod sa lupa, umiiyak, may ilang nakatulala, parang nabaliw. Isang matandang babae ang paulit-ulit na sinasabi, dumating na siya, dumating na siya. Sa kabilang bahagi ng lungsod, si Rabbi Moshe Goldstein, isa sa pinakarespetadong tagapag-aral ng Torah sa buong Israel, ay naglalakad sa tabing bintana ng kanyang silid-aklatan. Bigla siyang napatigil. Isang malalim na presensya ang bumalot sa kanya, na parang may nakatayo sa kanyang likuran. Lumuhod siya agad. Hindi dahil sa takot, kundi sa kilala niyang pagkilala. May bumaba sa gabi. May bumuka sa langit. Tumulo ang kanyang luha habang binubuksan ang aklat ng Zacarias. Hindi ito lindol, bulong niya. Ito ay tawag. Makalipas ang 5 minuto, dumagsa ang mga sundalong Israeli sa paligid ng bundok. Kinordon ang lugar. Pinatigil ang mga flights. Wala nang nakalapit. At bagamat hindi pa naglalabas ng opisyal na pahayag ang gobyerno, malinaw sa lahat na ang kanilang katahimikan ay mas malakas pa sa anumang paliwanag. Makalipas ang ilang oras, lumabas ang unang satellite image. Mula sa taas, makikita ang eksaktong bitak, hating-hati sa gitna, parang pinilas ng isang sinadyang kamay. Milya ang haba. Walang ligaw na linya. Walang random na displacement. Perpekto. Si Sarah, hawak pa rin ang kanyang kamera, ay tulala sa gitna ng crowd. Isang sundalo ang lumapit sa kanya, "Ma'am, kailangan niyo pong umalis sa area." Anong nangyayari? May official report ba? Wala pa, pero hindi ito normal. At hindi rin ito natural. Alam ko, sagot niya. Ramdam ko sa buto ko. Parang may bumangon sa ilalim ng lupa. Nagkatinginan silang dalawa, at sa katahimikan, isang bagong dagundong ang narinig, mas malalim, mas matagal. At sa loob ng bitak, kumurap ang gintong liwanag, parang titig ng isang nilalang na gumising matapos ang libu-libong taon. Sa pagsikat ng araw sa Jerusalem, parang naging ibang mundo ang buong lungsod. Ang karaniwang ingay ng mga vendor sa Old City, ang alinggaw-ngaw ng mga yabag ng mga turista, ang kantang paminsan-minsan ay maririnig mula sa isang kalapit na sinagoga, lahat ay tila pinatigil ng isang hindi nakikitang kamay. May presensya sa hangin. Hindi ito mabigat. Hindi rin ito basta't banal. Ito ay pabigat na pag-aabang, parang lahat ay humihinga ngunit walang umaabot na hangin. Sa buong gilid ng bundok ng mga olibo, mahigpit na isinara ang bawat daan. May mga checkpoint bawat daang metro. Ang mga drone ay umiikot sa himpapawid, at bawat palusot ng press ay agad sinasawata ng tahimik ngunit matitigas na mga sundalo. Ang lahat ng footage na nakuha ng mga turista sa oras ng bitak ay pinakikiusapan o pinipilit na burahin o isuko. At sa lahat ng ito, isang bagay ang kapansin-pansin, walang sinuman sa gobyerno ang nagsasalita.
Ang mga news outlet sa buong mundo ay nagpapalitan ng breaking news na walang laman. Puro speculation. Isang seismic event. Sabotage. Natural na erosion. Wala sa mga ito ang kayang ipaliwanag ang perpektong tuwid na bitak, ang gintong liwanag, at ang tunog ng mga trompeta na narinig ng daan-daan. Samantala, sa isang maliit na silid panalanginan sa gitnang Jerusalem, isang matandang misyonero ang biglang napabalikwas mula sa kanyang kama. Pastor David Shen, isang Koreanong evangelical na naninirahan sa Israel sa loob ng 20 taon, ay hingal na hingal habang nanginginig ang kanyang buong katawan. Pawis na pawis ang kanyang noo, ngunit malamig ang kanyang balat. Diyos ko, bulong niya. Nakita ko siya. Nakita ko siya. Ang kanyang asawa, si Miriam, ay agad na lumapit. Panaginip ba yon ulit? Tanong niya habang inaabot ang isang basong tubig. Hindi panaginip, tugon ni Pastor Shen. Ito'y isang babala. Nakita ko si Jesus na lumalakad papunta sa bundok ng mga olibo. Ang kanyang kasuotan ay kumikislap gaya ng araw. At ang lupa ay bumukas upang tanggapin siya. Tumahimik si Miriam. Sa 20 taong magkasama nilang paglilingkod, hindi pa siya nakitang ganito ng kanyang asawa. Naramdaman ko na hindi lang ito sa akin, dagdag ni David. Ang buong mundo ay nakikinig. Sa parehong oras, sa Brazil, isang grupo ng mga mananampalataya ay sabay-sabay na bumagsak sa sahig sa gitna ng kanilang panalangin. Lahat sila ay sumigaw ng parehong pangalan. Hindi nila pinagplanuhan. Hindi nila pinag-usapan. LS Vindo, sabi ng isa, he is coming, ulit ng isa pa, na tila hindi naririnig ang sarili. Sa Alemanya, isang batang babae na walang background sa relihiyon ay gumising na umiiyak matapos makita sa panaginip ang parehong imahe, isang liwanag mula sa bundok, at isang lalaki na naglalakad sa ibabaw ng ulap. Sa kanyang panaginip, hindi ito kagulat-gulat. Natural ito. Parang ang buong mundo ay umayon. Ang social media ay nagliyab. Sa TikTok, Twitter, at YouTube, halos sabay-sabay na umusbong ang mga video ng iba't ibang tao mula sa iba't ibang kultura na nagsasabing nakaranas sila ng katulad na panaginip o pangitain. Mula sa mga kabataan sa Tokyo hanggang sa mga matatanda sa Lagos, Nigeria, lahat ay may parehong tema, isang presensya na babalik, isang hari na paparating. Sa kabila nito, bumagsak ang mga opisyal na channels sa katahimikan. Wala ni isang opisyal na salita ang lumalabas mula sa Israeli Defense Forces, sa Prime Minister's Office, o sa Ministry of Science. Ang mga opisyal na tagapagsalita ay tila nawawala. At sa gitna ng katahimikang ito, ang mga tao ay lalong nababagabag. Kung ito ay walang saysay, bakit hindi nila tayo bigyang linaw? Tanong ni Sarah kay Joseph, isang lokal na fixer na tumutulong sa mga journalist. Kung ito'y totoo, sagot ni Joseph habang tinitingnan ang checkpoint mula sa likod ng kotse, baka alam nilang wala tayong karapatang malaman pa. Tahimik silang parehong napatitig sa checkpoint. Sa loob ng barikada, may naramdaman si Sarah. Isang panginginig, hindi mula sa lupa, kundi mula sa loob ng kanyang dibdib. Parang may inaapakan ang kanyang kaluluwa na hindi dapat naroon. Parang may tumitingin mula sa kabila ng tabing ng mundo. Kinagabihan, sa hotel ni Sarah, habang sinusuri niya ang kanyang footage, may narinig siyang pagkatok sa pinto. Binuksan niya ito at bumungad si Joseph, may dalang papel. Nakarating ito sa akin mula sa isang sundalo, bulong niya. Sa papel ay isang quote, isinulat sa Hebrew at sa Ingles. Sa araw na yaon, ang kanyang mga paa ay tatayo sa ibabaw ng bundok ng mga olibo at ang bundok ay mahahati sa gitna. Zacarias 14:4. Napalunok si Sarah. Sa kanyang isipan, ang mga salita ay parang kutsilyong dumaan sa manipis na belo ng katotohanan. Ang bundok. Ang bitak. Ang liwanag. Lahat ay nandito. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isa itong anonymous na email. Walang subject, walang mensahe. Isang larawan lang, satellite image ng bundok, may eksaktong hati. Sa ibaba nito, isang linya ng teksto. Hindi ito natural. Hindi ito gawa ng tao. Siya ay dumarating. Biglang bumukas ang bintana ng kanyang kwarto, bagaman walang hangin. Isang malakas na pagbugso ng lamig ang dumaan. Kasabay nito, isang tunog na parang alingawngaw ng isang trompeta ang narinig sa malayo. Hindi ito imahinasyon. Hindi rin ito audio glitch. Napaluhod si Sarah. Hindi sa takot.
kundi dahil alam niya, ang mundo ay hindi na pareho muli. Makalipas ang 2 araw mula nang mabuksan ang bundok ng mga olibo, halos walang tulog si Sarah. Ang buong lungsod ay nanatiling balot sa presyon, hindi lamang ng militar, kundi ng isang uri ng kabigatan na espiritual. Sa bawat kanto, may mga taong tila gising ngunit natutulog. Mga mata na nagmamasid ngunit malayo ang tingin. Parang hinihintay ng lahat ang isang bagay na hindi nila kayang pangalanan. Habang pinoproseso pa ni Sarah ang lahat ng nakita at narinig, tinawagan siya ni Joseph. May taong gusto kang makilala, sabi nito. Isa siya sa ilang taong makapagsasalita tungkol sa nangyayari at hindi nasisiraan ng bait. Pumunta sila sa lumang sinagoga na hindi binuksan sa publiko sa loob ng ilang taon. Sa loob, sa gitna ng mga lumang aklat at alikabok ng panahon, nakaupo si Rabbi Moshe Goldstein, mataas ang noo, maputi ang balbas, at tila hindi apektado ng panlabas na kaguluhan. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata ni Sarah, may kakaibang init sa kanyang tingin. Hindi ito pagdududa. Isa itong malalim na pagkaunawa. Alam kong tinawag ka, sabi ni Rabbi Goldstein nang walang tanong. Tinawag, tanong ni Sarah. Hindi mo ba nararamdaman? Ang liwanag, ang bitak sa lupa, ang katahimikan ng langit bago ang sigaw, ito ay mga tanda na matagal nang inihula. Hindi ito unang beses na binuksan ang langit sa mundo. Ngunit ito ang huling babala bago ang pagbabalik. Binuksan niya ang isang makalumang scroll ng propesya at itinuro ang isang talata. Zacarias 14:4, bulong niya. Sa araw na yaon, ang kanyang mga paa ay tatayo sa ibabaw ng bundok ng mga olibo. At ang bundok ay mahahati sa gitna. East and West. Kagaya ng nangyari. Napatingin si Sarah sa lumang pergamino. Walang kapanipaniwala. Ngunit sa kabila ng kanyang kaisipan bilang mamamahayag, alam ng kanyang espiritu na ito ay totoo. Nais kong ipakita ito sa mundo, sabi niya. Hindi mo kailangang ipakita, sagot ng Rabbi. Ang mundo ay nagsisimula ng makakita. Mula sa Israel hanggang sa Iceland, mula sa South Africa hanggang Siberia, umuusbong ang mga ulat ng mga panaginip at bisyon, mga mukha ng hindi kilalang lalaki na nakaputi, mga mata na naglalagablab gaya ng apoy, at isang tinig na parang alon na humahampas sa mga bangin. Sa isang convent sa Italy, sabay-sabay na nagising ang 5 madre mula sa magkahiwalay na selda, umiiyak at nanginginig. Lahat sila ay nagsalaysay ng isang panaginip, isang hari na bumababa mula sa langit, naglalakad sa ibabaw ng liwanag, habang ang mga bundok ay yumuyuko sa kanyang mga paa. Sa South Korea, isang pastor na dati atheist ay biglang lumuhod sa gitna ng kanyang lecture. Umiyak siya ng walang tigil, na para bang binuhusan siya ng liwanag mula sa loob. Narinig ko ang tinig. Tinawag niya ako sa pangalan ko, sa wika ko. Hindi ito hallucination. Siya'y buhay. Ngunit habang dumadami ang mga patotoo, lumalakas din ang takot at pag-aalinlangan. Ang ilang mga leader ng simbahan ay nagsimulang magbabala, ito ba'y tunay na pagbabalik? O isang maselang panlilinlang? Alalahanin natin ang sinasabi sa Apokalipsis, na ang Antikristo ay darating na may mga tanda at kababalaghan. Nagkaroon ng matinding debate sa pagitan ng mga obispo, rabbi, at imam sa mga global forums. May mga naniniwala na ang Panginoon ay malapit nang bumalik. May ilan namang nagsasabi na ito'y isang napaka-perpektong ilusyon upang guluhin ang pananampalataya ng mundo. Ngunit habang sila'y nagtatalo, ang bitak sa bundok ay hindi nagsasara. Ang mga siyentipiko mula sa RLETI, Tokyo Geoscience, at Technion ay naglabas ng preliminary analysis. Wala raw pre-seismic movement. Walang shift sa tectonic plates. Ang komposisyon ng batong nahati ay nanatiling buo sa kabila ng pagkakahiwalay. Parang literal na binuksan ng kamay. Parang inutusan. Ito ay imposibleng gawa ng kalikasan, sabi ni Anja Feld, lead seismologist mula Germany. Hindi ito lindol. Hindi ito explosion. Wala akong maisusulat na hypothesis na hindi magmukhang katang-isip. Nagulat siya nang tanungin ng reporter kung may naniniwala siyang i-intervention. Kung may gumawa nito, sagot niya, hindi siya galing sa mundong ito. Sa isang video conference ng mga prophetikong leader, tinanong si Pastor David Shen kung ano ang kanyang pananaw. Ang tao ay laging naghahanap ng paliwanag, sagot niya, pero minsan, ang katotohanan ay hindi para ipaliwanag, kundi para tanggapin. Ang bundok ay nahati. Ang mga panaginip ay dumarami. At ang Espiritu ng Diyos ay gumagalaw. Paano mo alam? Tanong ng isang rabbi.
Dahil, sagot ni Shen, ang panalangin ko ay hindi na bumabalik sa akin. Parang may nakikinig na ngayon ng mas malapit kaysa kailanman. Samantala, si Sarah ay hindi na lamang tagamasid. Bawat araw, mas lumalalim ang kanyang damdamin na bahagi siya ng isang kwento na matagal nang naisulat. Hindi na lang ito coverage. Hindi na lang ito dokumentasyon. Ito ay panawagan. Muling bumalik si Sarah sa bundok hanggang sa pinapayagang perimeter. Sa kanyang bulsa, ang kopya ng Zacarias 14 na. Sa kanyang isip, mga tunog ng trompeta na patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang panaginip. Sa kanyang puso, isang tahimik ngunit malinaw na tanong. Kung siya nga ay paparating, handa ba akong salubungin siya? Nagsimula ito bilang isang chismis sa mga forum online, isang drone na bumagsak sa itaas ng bundok ng mga olibo na walang paliwanag. Pagkatapos, isang sundalo na nagsabing may anino siyang nakita sa loob ng bitak. Ngunit nang balikan ang footage ng bodycam, wala itong laman maliban sa isang hugis ng liwanag na mabilis na naglaho. Hindi normal. Hindi rin basta espiritual. Isa itong kabuang pagbagsak ng lohika, na parang ang mga alituntunin ng realidad ay nagsimulang masira sa paligid ng siwang. Habang sinusubaybayan ng mundo ang bundok, nagsimula namang maganap ang mga kakaibang insidente sa iba't ibang panig ng daigdig. Sa isang istasyon ng radyo sa Canada, ang broadcast ay biglang naputol. Nang bumalik ito, hindi boses ng IE ang narinig kundi static na parang humuhuni, hanggang sa ang tunog ay naging mga salitang hindi kilala, paulit-ulit, mas malinaw sa bawat ulit. Sa Norway, isang weather balloon ang nakakuha ng hugis ng tao sa ulap, hindi anyo ng moisture o form ng wind pattern, kundi isang tiyak na imahe ng lalaki na nakatayo sa ibabaw ng liwanag. Maging ang mga satellites ng militar ay nagsimulang makaranas ng interference sa tuwing dumadaan sa itaas ng Jerusalem. Ang mga larawan ay distorted, para bang may nakaharang na presensyang hindi infrared o solid. Isang security analyst sa Washington ang nagpahayag, may bahagi ng atmosphere sa ibabaw ng bundok ng mga olibo na parang humihinga. Hindi ito electronic failure. Parang may consciousness na nagtatago sa mga signal. Sa gitna ng lahat ng ito, si Sarah ay lumalalim sa sariling kaguluhan. Sa mga gabing sinusubukang matulog, nagsimula siyang magkaroon ng mga panaginip, unay mga tunog, pagkatapos mga imahe. Isang boses na mahina ngunit malinaw na nagsasabing, maghanda ka. Hindi ito nakakatakot. Pero hindi rin ito mapayapa. Parang isang utos. Parang isang palatandaan na siya ay pinili, hindi upang panoorin, kundi upang tumayo. Hindi ko alam kung ako ba ay nababaliw, sabi ni Sarah kay Rabbi Goldstein isang hapon sa lumang sinagoga. Hindi ito kabaliwan, Hija, sagot ng Rabbi habang pinupunasan ang kanyang salamin. Ito ang epekto ng liwanag kapag tumama sa pusong bukas. Ang iba ay nasisilaw. Ikaw ay nakakakita. Bakit ako? Tanong niya. Dahil ikaw ay narito, sagot ng Rabbi. At ang espiritu ay hindi pumipili batay sa propesyon o relihiyon. Pinipili niya ang mga handang makinig. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, si Pastor David Shen ay nagsimula ng magtipon ng mga tao sa isang underground room sa ilalim ng kanilang simbahan. Walang livestream, walang anunsyo, tanging dasal, araw at gabi. Nag-umpisa na ang labanan, sabi niya sa kanyang grupo ng 25. Hindi ito makikita ng mga mata, ngunit ramdam ng espiritu. At kung hindi tayo tatayo ngayon, baka hindi na tayo makahabol pa. Ang mga pader ng underground chapel ay puno ng lumang mga kandila at lumang Biblia. Dito, sa katahimikan ng kanilang intercession, ang mga naroroon ay nagsimulang maramdaman ang bigat ng presensya. Ilan sa kanila ay nagsimulang makakita ng mga imahe habang nananalangin, mga pakpak na gumagalaw sa gilid ng paningin, mga mata na nagmamasid mula sa kadiliman, at isang ilaw na humihiwa sa pagitan ng mga ito. Isang binatang lalaki, si Thomas, ay biglang napasigaw habang lumuhod. May tumatawag sa akin, sigaw niya. Hindi ko siya nakikita pero parang kilala ko siya. Si Pastor Shen ay lumapit at pinatong ang kamay sa kanyang balikat. Sumagot ka. Dahil minsan lang siya tumawag ng ganyan. Sa labas ng kanilang grupo, bumibilis ang kaguluhan. Sa Vienna, isang closed-door emergency session ang naganap para talakayin ang espiritual na destabilization ng Middle East. Hindi dahil sa digmaan, pero dahil sa pagtaas ng tensyon na hindi maipaliwanag. Ang mga pinuno ng mundo ay nagsimulang gumamit ng bagong lengguwahe, hindi lamang geopolitical, kundi espiritual. Papasok tayo sa bagong panahon, pahayag ng isang kilalang pinuno ng estado.
Hindi ito tungkol sa relihiyon. Ito ay tungkol sa isang pagbabago sa kalikasan ng ating mundo. Isang shift. Ang mga ekonomiya ay nagsimulang mag-alon sa takot. Sa bawat ulat ng anomalya, ang market ay bumababa. Ang langis ay naging unstable. Ang ginto ay lumilipad ang halaga. At ang pinaka-nakakagulat, ang mga stock ng mga tech companies na may satellite capabilities ay nagsimulang bumagsak, tila may nakaalam na mayroong sensorial blindness na paparating. Sa lahat ng ito, si Sarah ay tahimik na naglalakad papalapit sa bitak. Hindi niya alam kung bakit, pero bawat hakbang ay parang hinihila ng isang hindi nakikitang puwersa. May dala siyang maliit na journal. Dito niya isinulat ang bawat panaginip, bawat tunog, bawat salita. Habang nakatayo siya sa gilid ng perimeter, naramdaman niyang bumigat ang hangin. Hindi dahil sa init o alikabok, kundi dahil sa presensya. Sa gitna ng kanyang pagninilay, may narinig siyang bulong. Malapit na. Napaluhod si Sarah, at sa pagdikit ng kanyang kamay sa lupa, para siyang nakuryente. Nakita niya ang isang sulyap, isang hukbo ng liwanag na nakapila, nakatingin sa lupa, handang bumaba. At sa gitna nila, isang nilalang na di maipinta, na ang mata ay sumisilab at ang boses ay tila tumatawid sa kaluluwa. Naputol ang kanyang bisyon sa isang sigaw mula sa likod. Hey! Layo dyan, sigaw ng sundalo. Tumayo siya, nanginginig, hindi sa takot kundi sa paniniwala. Lahat ng tanong sa puso niya ay huminto, hindi dahil may sagot, kundi dahil ang sagot ay darating na. Bumalik siya sa sinagoga kay Rabbi Goldstein. Nakita ko siya, Anya. Hindi mo siya nakita, sagot ng Rabbi. Nais lang niyang malaman kung handa ka na. Sa ikapitong araw mula nang bumuka ang bundok ng mga olibo, isang bagay ang nangyari na nagpatahimik sa buong lungsod. Walang lindol, walang tunog ng trompeta, walang anunsyo sa telebisyon. Pero sa bawat sulok ng Jerusalem, mula sa Temple Mount hanggang sa makipot na daan ng Gethsemane, ang mga tao ay tumigil. Hindi ito panlabas na pangyayari. Ito'y parang paghina ng lupa, ang huling bugso bago ang isang pagbuhos. At doon ito nangyari. Mula sa mismong siwang ng bundok, isang huling pulso ng gintong liwanag ang umakyat, hindi mabilis, kundi dahan-dahang parang sinasadyang ipakita ang sarili. Hindi ito sumabog. Ito ay huminya. Ang liwanag ay pumailan ng pataas, halos hindi makita sa araw, ngunit malinaw sa mga mata ng mga nakakaramdam. Ang mga tao sa lungsod ay hindi nagkatinginan. Hindi rin sila nag-ingay. Ang bawat isa ay tila nakaramdam ng isang bagay sa loob nila na gumagalaw, nagigising, o tumatawag. Para bang lahat ay naipit sa isang saglit na walang panahon, at sa pagitan ng huling tibok ng puso at huling paghinga, isang tinig na hindi marinig ay nagsabi. Tapos na ang panahon ng pagpili. Sa kanyang silid, si Sarah ay nakaupo sa tabi ng kanyang kama, hawak ang lumang journal na punong panaginip, salita, at mga tanong. Sa tabi nito, bukas ang kopya ng Zacarias 14 na. Tiningnan niya ang mga salitang pamilyar, ngunit ngayong gabi, tila sila'y umaapoy. Sa loob niya, isang labanan ang hindi niya kayang itanggi. Sa loob ng maraming araw, naging saksi siya, tagapagtala, tagapagtanong. Pero ngayong gabi, hindi na sapat ang mga tanong. Tumayo siya. Lumuhod. Hindi para sa relihiyon. Hindi para sa impresyon. Kundi dahil wala na siyang pwedeng takbuhan. Wala nang lohika, wala nang katwirang makakapigil sa bumubulong sa puso niya. Diyos ko, bulong niya, halos walang boses. Kung ikaw ito, kung ikaw nga talaga ang paparating, tanggapin mo ako. Go! Wala akong matitira para sa sarili ko. Wala na akong laban. At sa sandaling iyon, sa loob ng katahimikan ng kanyang silid, ang liwanag ay sumilay sa kanyang balat. Walang lamig. Walang takot. Isang katahimikan na punang katotohanan. Samantala, sa ilalim ng lupa, sa maliit na chapel na itinatag ni Pastor David Shen, ang grupo ng mga nananalangin ay tila inabot ng isang bagyong walang hangin. Ang kanilang mga tuhod ay nanatiling nakalapat sa sahig, ngunit ang kanilang mga puso ay tila tinangay pataas. Isa-isa, ang mga miyembro ng grupo ay nagsimulang umiyak ng walang dahilan, hindi sa sakit, kundi sa pagkilala. Parang may sinabing isang salita sa kanilang kaluluwa na hindi kailanman inusal ng tao, at ang tugon ay isang pagputok ng loob na matagal nang pinipigil. Narito na siya, bulong ng isang matandang babae. Nararamdaman ko. Nasa malapit na siya. Si Pastor Shen ay lumakad sa gitna nila, nanginginig ang mga kamay, pero matatag ang tingin.
Ngayon ang huling gabi ng paghihintay, anya. Pagkagising natin bukas hindi na ito mundo na alam natin. Sa kabilang banda, sa lumang sinagoga, si Rabbi Goldstein ay nakatayo sa harap ng Torah, ang kanyang mga mata ay wala sa pahina kundi sa kalangitan. Adonai, bulong niya, naglalakad ka na sa gitna namin. At ngayon, sa bawat kaluluwa, ikaw ay naghuhukom. Sa labas, ang mga lansangan ay nanahimik. Sa mga tahanan, mga simbahan, mga moske, mga templo, ang mga tao ay nakaramdam ng parehong bigat. Wala nang neutralidad. Wala nang tingnan natin. Wala nang baka hindi totoo. Ang espiritu ng bawat isa ay naramdaman ito, ang tabing ay nabiyak, at ang mga puso ay nahahati. Sa London, isang sikat na atheist author ang naglabas ng video, umiiyak. Hindi ko alam kung paano ito sasabihin, pero may humawak sa akin kaninang madaling araw. Walang kamay. Walang salita. Pero alam kong may presensya. At hindi ko na kayang magpanggap. Sa Brazil, isang cult leader na kilalang tagasamba ng dilim ay biglang nagpakamatay, iniwang bukas ang kanyang silid na pun ng mga simbolo, lahat ay nagliyab ng walang apoy. Isang sulat ang iniwan, tumigil na ang kadiliman. Hindi na kami makalapit. Ang mundo ay nanood, ngunit hindi na ito tungkol sa broadcast. Ito ay tungkol sa kaluluwa ng bawat isa. Sa social media, mga taong dati tahimik sa pananampalataya ay biglang nagpo-post ng mga panalangin. Mga celebrity ay nagkumpisal ng kasalanan ng Lev. May mga nawala sa eksena. May mga biglang naglakad papuntang disyerto, simbahan, o kahit bundok para lamang lumapit. Ang Vatican, Mecca, at mga simbahan sa buong mundo ay sabay-sabay na nag-anunsyo ng walang hanggang panalangin. Walang sermon. Walang misa. Lahat ay tinawag sa katahimikang may kabog. Ang tensyon ay di na lang nararamdaman sa balita. Ito ay parang pag-ikot ng mundo ay bumagal. Si Sarah, matapos ang kanyang panalangin, ay tumayo, bumalik sa bundok ng mga olibo. Hindi para mag-ulat. Hindi para kumuha ng footage. Kundi para tumestigo. Habang papalapit siya sa barikada, hindi siya pinigilan. Sa halip, ang mga sundalo ay lumayo sa daan, tahimik, parang may alam sila na hindi maipaliwanag. Sa harap ng bitak, hindi siya nagtanong. Hindi siya umiyak. Hindi siya nagdasal. Tumayo lang siya. Sa loob ng bitak, kumikislap pa rin ang liwanag, hindi na parang hininga, kundi parang puso na tumitibok ng buo. At sa kanyang dibdib, alam ni Sarah ang katotohanan, tapos na ang paghihintay. Ang mga nakasulat ay hindi na lamang hula. Ang bawat puso ngayon ay may salamin sa harap nito, at kung sino ka talaga, lumilitaw. Isang mundo ang nakatingin sa langit. Hindi para mangarap, kundi para salubungin ang hatol. Madaling araw. Ang liwanag ng araw ay dapat unti-unti nang lumalaganap sa kalangitan ng Jerusalem, ngunit hindi iyon ang nangyari. Sa halip, isang hindi pangkaraniwang kadiliman ang bumalot sa buong lungsod. Hindi ito dilim ng gabi, ito ay tila usok ng liwanag, isang uri ng anino na kumikislap. Ang mga ulap ay nagtipon sa itaas, ngunit hindi sila gumagalaw. Hindi rin sila gawa ng panahon. Parang tinawag sila ng langit mismo. Ang bawat tao sa lungsod ay napatigil. Kahit ang mga walang alam sa propesya, kahit ang mga walang pananampalataya, ay naramdaman ito sa kanilang dugo, may darating. Hindi ito haka-haka. Hindi ito kabaliwan. Ito ay ang katotohanan hindi na kayang itanggi. Sa gitna ng kalye, sa tapat ng isang lumang simbahan, isang matandang lalaki ang biglang lumuhod, umiiyak. Sinundan siya ng ilan, pagkatapos ay 10, pagkatapos daan-daang tao na kusa, tahimik, lumuhod, walang sermon, walang hudyat, walang musika. Para bang isang kautusang espiritual ang lumaganap na hindi sinabi sa tainga, kundi isinulat sa puso. Sa tuktok ng isang gusali malapit sa bundok ng mga olibo, nakatayo si Sarah. Hindi na siya ang babae na dumating sa Jerusalem bilang turista. Hindi na siya naghahanap ng istorya. Siya na ang buhay na patotoo ng kwento. At sa kanyang mga mata, ang takot ay naglaho. Ang pagdududa ay naglaho. Ang natira ay pananampalatayang walang kahalong tanong. Bigla, ang liwanag sa loob ng bitak ay sumiklab, hindi na gintong mahina, kundi liwanag na tumagos sa kalangitan. Ang bitak ay tila naging isang sugat ng lupa na ngayon ay naglalabas ng purong kaluwalhasyan. Ang mga ulap ay parang umangat upang bigyang daan ang isang bagay na bumababa. At doon nila siya nakita. Hindi siya bumagsak. Hindi siya lumitaw bigla.
siya ay bumaba. Parang hakbang ng isang hari na pamilyar na sa daang tinatahak. Ang kanyang anyo ay higit pa sa kayang ilarawan ng mata. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab na apoy, hindi nasusunog, ngunit tumatagos. Ang kanyang mga paa ay parang bronzeng nagbabaga, at sa bawat yapak sa ulap, ang hangin ay parang umuukit ng awit. Walang nagsalita. Walang sumigaw. Walang nagtanong. Lahat ay nakaramdam. Ang lupa ay nanginig, ngunit hindi sa takot, sa paggalang. Ang bundok ng mga olibo ay nagyugyog, at ang bitak ay nagsimulang sumara sa gitna, hindi para burahin ang nangyari, kundi upang tanggapin ang kanyang mga paa. Sa mismong gitna ng bundok, kung saan nag-ugat ang propesya ng Zacarias, tumuntong si Jesus. Hindi ito panaginip. Hindi ito pananampalataya lang. Ito ay katotohanan. Nakita siya ng lahat, mula sa mga pulubi sa lansangan hanggang sa mga presidente sa palasyo. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ay naging isang pagsambang sama-samang walang sinumang nagturo. Bawat tuhod ay kusang lumuhod. Bawat dila ay kusang nagpahayag. Ikaw ang Panginoon. Pero para sa ilan, ito ay kalayaan, parang pagkakabuhos ng tubig sa tuyong kaluluwa. Para sa iba, ito ay takot dahil alam nila, sa mismong oras na yon, na wala ng pagtatago. Wala ng dahilan. Wala ng palusot. Ang mga lider ng mundo, mga pinunong relihiyoso, mga celebrity, mga sundalo, lahat ay pantay sa harap niya. Ang sinumang tumalikod noon ay ngayon ay nagnanais na balikan ang oras. Ngunit ang oras ay wala na. Hindi siya nagsalita ng sermon. Hindi siya nagtaas ng tinig. Ang kanyang presensya ay sapat na upang malaman ng bawat kaluluwa kung ano ang laman ng kanilang puso. Mula sa langit, ang ulap ay bumalot sa paligid niya, at sa mga gilid nito, mga hukbo ng liwanag ang lumitaw. Mga nilalang na parang apoy, ngunit hindi sumisira, mga anyo ng kadalisayan, ngunit hindi nakakatakot sa mga banal. Sila ay sakdal, handang sumunod, handang pumasok sa huling yugto ng plano. Sa gilid ng bitak, si Sara ay lumuhod, ngunit hindi bilang tagasunod, kundi bilang anak. Ang kanyang mga mata ay punang luha, ngunit ang kanyang mukha ay payapa. Hindi niya kailangang magsalita. Alam ng hari ang lahat. At sa isang huling bugso ng liwanag, ang buong Jerusalem ay tila tinakpan ng tabing ng langit. Ang mga trompeta, na dati mahina at malayo, ay ngayon ay malakas at malinaw, parang pagpapahayag sa sanlibutan. Dumating na ang hari. Sa buong mundo, milyon-milyong tao ang sabay-sabay na napatigil, mga nasa kotse, mga nasa ospital, mga nasa trabaho, lahat ay parang pinindot ng isang hindi nakikitang kamay. Ang kanilang puso ay huminto ng isang tibok at sa susunod na tibok, alam na nila. Ang pagtatapos ng panahon ng paghahanda ay dumating. Ang simula ng paghahayag ay pumasok. Hindi na kailangan ng paliwanag. Ang liwanag ay nagsalita. At sa araw na iyon, ang bawat puso ay nahati, hindi sa lahi, hindi sa relihiyon, hindi sa posisyon, kundi sa katapatan. Ang mga umibig sa kanya ay lumapit. Ang mga tumalikod ay umiwas. Ngunit wala ng gitna. Wala ng neutral. Ang hari ay bumalik. If you made it this far, leave a like and subscribe. Because stories like this, you should be the first to know.